Yun, uwian na naman tayo mga guys. So syempre alas 5 na. Ulit-ulit lang natin to. Ang dumi ng motor ko kasi umulan kanina umaga. 2 bar papul. 2 bar na lang siya. Papultank tayo ngayon. Pultank natin si Click. Uy. Uy, yan na. Sir? May utang ka dito. Wala sir, hindi ako nangungutang yan. Teka siya. Okay. Wow, trailer Brad. Dami talagang trailer na lumalabas pasok sa lugar na to kasi madaming yarda dito ng mga trucking. Long vehicle. So ibig sabihin kapag ganyang habang salita sa English tapos pagdating sa Japan, no? 2 piraso lang. Galing, no? Atras. Ano mo na itong 150 na to. Honda 150, CB 150. Singitan na natin dito Brad. O diba, nagpabawal na technique. Okay. Grabe naman yung taas ng araw Brad. Kanina lang umaga naulan ka, tapos ngayon pagkainit-init mo na naman. ...945 kilometers. Magto 2,000 na yung tinakbo ng ating motor. Di ba natin na-change oil? Dapat 1.5 lang ako eh. So nag-alanganin tayo sa time at sa budget. Bukas na natin siya i-change oil. Sakto Sunday bukas. Change oil tayo bukas Sunday. Dito tayo magpapagas sa may clean fuel. Since nung dito na kami nalipat ng trabaho, hindi na ako bumababa ng Olongapo. So dito na lang ako nagpapagas sa may clean fuel. Medyo mura din naman and siguro safe naman. Medyo mura yung kanilang diesel yung kanilang gasolina dito. Medyo mababa kumpara mo dun sa bayan. So dito nga sa may Planet Gas magkano lang, 55 lang din. So baka pag rin sa Olongapo nasa 58 or 57 ganyan. Dito naman 50. Magkano dito? 55 din. Okay. Tayo sa dulo. Full tank po. Unleaded po. Unleaded. Kaya nga full tank. Bago lang siya ate.
dami. Hindi naman, may ano naman po yan dyan. Basta wag lang yung malakas talaga. Pero automatic naman yan sir, di ba? Pagka umapaw, mamamatay siya. Mga bagong training sila. Mga bagong training sa ano, gasoline station. Thank you po. Aray ko. Hindi na naman kapay ng bulsa ko. Tara, buhay na tayo. Natatawa ako dun sa babae kung magagalit daw ako kapag umapaw yung gasolina. Siyempre kapag first time mo, siyempre dapat dahan-dahan lang. Ingat-ingat lang. Mga bagong training ng mga stop ng gasoline station. First time niya siguro pumasok sa ganyan. Natakot daw siya. Let's go. Uwi na tayo. Pagpasyensyahan nyo na yung ating camera at medyo magalaw. Cellphone lang yan mga guys. Hindi po yan GoPro or action camera talaga. Gamit natin cellphone lang, Android phone. Ay, may mic sa lingon. Tahimik naman nun. Brand new Brad ZX-10R. Ang tahimik. Kaya mas maganda talaga sa mga big bike kapag naka-open ano sila, no? O kung naka-muffler. So kasi sa sobrang bilis nila, ganda naman ng ZX-10R. Silipin nga natin. Ganda ng likod oh. ZX-10R ba yan? Oh, ZX-10R nga yata yan. Pero ang tahimik eh. Ang cool ng dating niya eh. So talaga mas maganda sa mga big bike kapag naka muffler or yung maingay yung tambucho nila eh. So siyempre di nila maiwasan magpatakbo ng mabilis. So kahit malayo pa sila, maririnig na sila ng mga sinusundan nila o susundan nila, di ba? So maa-alarma agad. Nice one. Aray ko. So
So ang ganda tignan sa, kung baga ang ganda pakinggan kapag saktong sakto yung tunog ng big bike eh. Takot pa siya i-banking. So yun nga lang kasi minsan 'di ba may mga big bike talaga na sobrang ingay nung kanilang tambucho. Kumbaga yung kahit ang bagal-bagal pa ng takbo nila eh nakabulahaw na yung tambucho. So hindi naman lahat 'di ba? May mga ilan-ilan lang. Saturday pala ngayon, no? Malamang to dito may checkpoint. Meron na naman checkpoint. Ay wala. Kailangan talaga matalas yung mata mo. Kasi minsan may lumulusot at lulusot talaga eh. Paparahin ba ako nito? Pero parang hindi naman. Parang hindi naman. Katingin lang si sir. Kung magkakaroon tayo ng big bike, siguro yung katamtaman lang din yung tunog. Kumbaga yung bass lang yung tunog. So napapanood ko yun sa mga vlogger eh, diba? Yung iba hinahanap nila parang may bass lang. Kumbaga sa speaker eh, hindi masyadong matining, hindi masyadong garalgal. So yung parang sakto lang, diba? Kung magkakabibag tayo, pero mukhang malabo yata eh. Malabo yata tayo magka-big bike. Kumbaga uugod-ugod na tayo bago tayo magkakaroon yan. Pero malay natin, di ba? Someday. Ang ganda sana maggagawa ng vlog dito eh. Yun nga lang talaga yung cellphone natin or yung camera natin gamit maalog. Pero kung yung gamit mo dito yung GoPro o kaya yung Osmo ba tawag doon? Osmo yun, di ba? DJI ba yun? Yung mga ganon, o kaya yung Insta360 Ace Pro, kahit yung Ace Pro lang eh. Kung magkakaroon tayo ng action camera, kahit yung Ace Pro lang, di ba? O kaya naman pagdating sa GoPro, yung GoPro Hero 10, kahit yung Hero 10 lang eh. Di ba? Or mas mababa pang model, pwede din, basta yung medyo maganda na yung stabilize niya. Kumbaga hindi malikot, di ba?
Ay, nakalimutan ko dumaan sa bukuhan. Nauuhaw pala ako. Tapos bumili muna ng mineral water. Kanina pa ako nauuhaw, Brad. Made-dehydrate na ako. Pet-pet ko na nga, oh. Parang Jeric. Uy, ano to? Why? Why ka nandyan? Hindi man lang bumaba yung pahinante. O yun, ano, konduktor, mag-spatter, puta. Naka-counterflow. Patras pa. Parang Jeric. Ang ganda ng ano nyo. Parang iridium, ah. Parang iridium lens. Nakakatakot yung mga trailer, ah. Bumakakalampag talaga eh. Wala bang bukuhan dito? Naghahanap ako ng buko eh. Sabagay, kapag mga ganitong oras wala nang buko masyado eh. Wala nang titinda. Madalas sa umaga saka sa tanghali. Yung balot. Bili ka balot. May jeep. Oh. Dito may cross, may don't fade away. Oh. Huwag na ako sasabihin, nandito na ako sa gilid. Mabait. Aray ko. So ito na kasi yung parang daanan ng mga motor dito eh. Itong gilid na to eh. So kasi pag nandiyan ka sa may gitna, ang tagtag. Tingnan nyo, no, lalalim mo. Puta dito nga, lubok. Putang ina. Nakakatakot. Ay, si ate. Yung anak mo, wala pa kayong helmet parehas. Aray ko. Ay, salamat hindi na umuulan sa Olongapo. Kaninang umaga magpasok ko, grabe, umuulan. So, buti sana ko yung ulan niya, yung malakas eh, mahina. Mahina lang yung ulan, kumbaga parang sakto lang na mabasa yung kalsada. Ambon baga, ambon. Natatakot ako magmotor kapag ganun eh, kasi nakaranas na talaga ako ng
muntik na ma-aksidente dahil sa ganyan. Yung madulas yung daan, basa. Tapos ganto siya, ganto rin, kurbada. Pero pakaliwa naman. Tapos may nagmaniobra dun sa may bandang unahan. So ipagpreno ko. So syempre kapag malamig, medyo makapit yung preno ng motor eh. So Rouser pa yung gamit ko. Yun, muntik ako mag-semplang. Pero buti na lang at hindi natuloy. Nakaligtas tayo sa aksidente. So ngayon wala na yung ating Rouser, binenta na natin. So ito na yung pumalit, yung ating Honda Click. So kapag natapos natin to, next target natin NMAX o kaya yung ADB. Upgrade tayo ng motor. Another hulugan na naman. Pero hanggat kaya pa naman, go lang kumuha. Wala naman tayong pang cash, di ba? Di naman ganoon kadali mag-ipon, sa totoo lang. Lalo kapag may pamilya ka na, di ba?